Ipinaliwanag ng mga eksperto kung ano ang mga posibleng dahilan ng pagkapanalo ng mga nanguna sa pagkasenador. Saksi, si Joseph Moro. Batay sa partial and official results as of 4 p.m. ngayong araw, malinaw na frontrunner si Senador Bongo. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research mula sa datos ng COMELEC, halos kalahati ng boto ni Go base sa lampas 97% na transmitted ng mga election returns galing sa Mindanao, Eastern Visayas at National Capital Region kung saan nanguna siya sa 5 lungsod o bayan. Sa 26 million na boto ni Go, 9 million ang galing sa Mindanao, habang lampas 5 milyon naman sa Visayas. Sa 82 probinsya sa Pilipinas, number 1 si Go sa 45 na mga probinsya. Kabilang sa ilang probinsya sa Cordillera Administrative Region, Batanes, Nueva Vizcaya at kahit sa Leyte sa Visayas na kilalang baluarte ng mga Marcos at Romualdez. Paliwanag ng political analyst si Professor Gene Franco, ang mga botong ito para kay Go, suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung Duterte surge can be attributed to Bongo being number 1 and also yung nakapagtanim naman din siya in the sense na yung malasakit centers have been closely identified with Bongo. May mga nagulat ding number 6 sa bilangan si Congressman Rodante Marcoleta dahil mababa noon ang numero niya sa mga survey. Ayon kay Professor Franco, nakatulong ang suporta ng mga Duterte. Ang sinasabi nila kasi iglesia, pero ang 2.8 million lang ang populasyon ng iglesia. So kahit mag-block voting pa sila, katakataka rin na ganun karami yung nakuha niya. At saka doon sa 2.8, hindi naman lahat doon registered voters. Si Marcoleta figured in during the Quadcom hearings. Kaya si Marcoleta na tubong Tarlac dinala rin ng Mindanao na nagbigay sa kanya na lampas 5 milyong boto. Nakakuha rin siya ng 47 milyong boto sa Luzon Regions at halos 3 milyon mula sa Visayas. Ayon sa political analyst na nakausap namin, may kinalaman yung sentimiento ng publiko sa nangyayari sa bansa at sa kanila mismo sa resulta ng eleksyon 2025. Like for example, if we're talking about the cases of Bam Aquino and Kiko Pangilinan, tingin ko po sila yung nagsilbing alternative candidate ng mga botante na sawang-sawa na doon sa bangayan ng dalawang political camps, yung administration versus Duterte camp. Ang number 2 na si Aquino, top-notcher sa 21 ang mga probinsya. 14 million sa 20 million niyang mga boto galing sa Luzon at about 4 million ay sa Visayas. Pero nakakuha pa rin siya ng lampas 2 million sa Mindanao. Bam Aquino packaged himself as really the one who authored yung libreng college tuition. Then that would have moved some young voters and even the parents to select him. Secondly, yung yung the Aquino family name. Naghabol naman sa Mindanao si Kiko Pangilinan sa mga huling araw ng kampanya at nakakuha pa ng endorsement sa ilang leader sa Mindanao. Nakakuha pa si Pangilinan doon ng 1.6 million pero tulad ni Aquino, sa Luzon siya tumabo, lalo sa mga vote-rich na rehiyon tulad ng Southern Tagalog, National Capital Region, Central Luzon at Bicol. Pumanlima siya sa unofficial and partial count. Sa slate naman ni Pangulong Bongbong Marcos, pasok ang 6 sa kanyang kandidato sa alyansa. Sabi ni Dr. Dennis Coronacion, mukhang malilimitahan lang sila sa 5 or 6. Pagdating naman sa opposition, ang lumabas may dalawang klaseng opposition. Aminado si Representative Toby Chanco, ang campaign manager ng administration ticket, na nakaapekto sa kanila ang pagsusulong sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. As soon as na-file yung impeachment, which I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako mema, nagsosolidify yung Mindanao. Yun, self-inflicted yun . Ito ayon kay Chanco ang dahilan kung bakit hindi na sila umikot masyado sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.